Natapos na naman ang pagdiriwang ng Paskong Katoliko. Sinasabing ang panahong ito ng Kapaskuhan ay panahon ng pagbibigayan, hindi lamang sa mga kababayan nating Katoliko, kundi maging sa maraming mga mananampalataya sa iba't ibang mga relihiyon. Pinaniniwalaan din na ang Christmas season o ang panahong ito ng Kapaskuhan ay panahon din ng pagbibigayan. Sinasagisag di umano nito ang ginawa ng 3 haring mago daw nang sila ay dumalaw sa sabsaban ng ipanganak ang ating Panginoong Jesus. Magandang araw po. Ito po si Brad Danny Navales at samahan nyo kami sa isa na naman nating gagawing pagtalakay dito sa Weirdong Doktrina. Kasunod ng mahabang selebrasyon ng Pasko at pagsalubong ng Bagong Taon ay ang pagdiriwang naman ng pista ng tinatawag na 3 hari o Three Kings na di umano'y dumalaw sa ating Panginoong Jesucristo nang siya ay ipanganak sa sabsaban sa Bethlehem. Ito ay karaniwang ipinagdiriwang sa pagpasok ng unang linggo ng Enero. Karaniwan sa ating mga debotong kababayan ay dumadayo pa sa malalayong simbahan upang makiisa lamang sa naturang selebrasyon. Sa paniniwalang isa itong mahalagang bagay ng kanilang nakagisnang pananampalataya. Ayon sa pagtuturo ng mga otoridad Katoliko, gaano nga ba kahalaga ang pagdiriwang ng Feast of the Three Kings o Pista ng 3 Hari? Ang 3 haring mago ay pinagdiriwang nating mga Katoliko sa ating pagdiriwang ng linggo ng Epipani. At ito ang tinatawag na pagpapahayag ng ating Panginoong Jesucristo sa mga hindi Kristiyano Katoliko. Kaya ang 3 haring mago, sila ay nag-usap kung ano ang kanilang mga ihahandog at ang isa. Ang mga haring yon ay sina Melchor, Gaspar at Baltasar. At 3 regalo ang kanilang inihanda. Ang ginto ay tanda ng pagiging hari ni Kristo, pagkilala kay Kristo bilang dakilang hari ng mga hari. Kaya kinakailangan siya ay handugan ng ginto. At ang kamanyang ay para sa antisipasyon na ang Kristong haring ito na isinilang ang kanyang luklukan ay ang krus ng Kalbaryo. Kaya ang kamanyang ay isang usok sakritisyong handog na ihandog ang bugtong na anak na ito sa Ama para sa kapatawaran ng mga kasalanan. At ang mira ay ito'y pabango sa kanyang paglilibing na kung saan ang mga bangkay noong panahon ay pinapabanguhan ng mira. Kaya ito'y mga anticipation kung ano ang mangyayari sa buhay ng Panginoon. Ito ang kahalagahan nito para sa ating mga Katoliko na tayo makapaghandog ng regalo sa ating Panginoon. Ginto, minya, kamanyang at mire wala tayo. Subalit ang mahalaga sa Panginoon ay mayroon tayong maiaalay na handog para sa ating Panginoon. Ang paniniwala hinggil sa 3 hari na ayon sa kanila'y dumalaw sa Panginoong Jesucristo at nag-alay pa di umano ng mga regalo ay nagpasimula maraming siglo na ang nakalilipas. Sa maraming aklat Katoliko ay siguradong makababasa ka ng mga artikulo hinggil sa istorya ng 3 haring ito na pinangalanan pa nilang Melchor, Gaspar at Baltasar. Tulad na lamang sa Pasyong Mahal, ang Pasyong Katoliko na binabasa ng ating mga kababayang Katoliko taon-taon na mula sa pahina 23 hanggang 25 at sa Modern Catholic Encyclopedia sa pahina 328. Sa ilang pahina ng mga librong ito nakasaad ang pangyayaring nakapaloob sa pagdalaw sa Panginoong Hesus habang siya ay nakahimlay di umano sa sabsaban. Ayon sa mga nasabing babasahin, nang mamasdan ng 3 haring ito ang pagsikat ng isang talang maliwanag, ay nabatid nilang ipinanganak na ang Mesiyas. Kaya't sila'y nagsipaghanda upang dumalaw sa bagong silang na sanggol. Ang nakapagtataka nga lamang kung tunay ngang hari ang mga ito, ay bakit naman lumakad ni wala man lamang kasama ni isang alalay? Mahirap paniwalaan na ang isang kaharian ay papayagan ng kanilang punong uhari
na lumakad na mag-isa. Palibhas ay katha lamang at walang sapat na batayan, kung kaya't masasabi nating may talagang kawirduhan ang paniniwalang ito. Ang mga aklat rin naman nila ang umaaming di talaga binabanggit ng banal na kasulatan ng karamihan sa bahagi ng kasaysayan ng tatlong haring mago. Mababasa natin sa The Catholic Encyclopedia for School and Home sa page 546 ay sinasabing many traditions about the three kings, such as the number 3 in the names Melchior, Gaspar, and Balthasar, are not of direct scriptural origin, but rather reflect later Christian meditation on the account in Matthew's Gospel. Pinagbabatayan daw di umano nila ang nakasulat sa aklat ni Mateo, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 18. Bagay na nakalulungkot isipin na mismong ang tagapagturo na nila ang umaamin ng kapangasan ng kanilang mga turo. Subalit, buong pusong sinusunod ng kanilang mga debotong miyembro. Dahil na rin sa kakulangan ng mga paring Katoliko at ng maraming mga pastor ng relihiyon na magturo ng katotohanan sa kanilang mga miyembro, maituturing ang mga ito na pastor na walang ginawa kundi magligaw lamang ng kanilang mga kawaawang inaakay. Hindi lamang ang mga kababayan nating Katoliko ang naniniwala sa doktrinang ito. Bagamat itinuturing ng mga ministro ng Iglesia ni Ginoong Manalo na ang aral Katoliko ay aral ng mga demonyo, sila naman ay mahilig sumakay sa tradisyon at doktrinang itinataguyod ng mga Katoliko. Gaya na lamang ng aral hinggil sa tatlong hari. Sa isang isyu ng Pasugo, March 1939 edition, sa isang pahina ay makikita natin ang larawan ng ilan nilang miyembro at ministro na ikinukumpara sa tatlong haring mago na ayon sa kanila ay nakakita ng liwanag sa pamamagitan ng kanilang iglesia. Subalit, kung ang Biblia naman ang pagbabatayan, di ba masasabi nating mas lalong napunta sa kadiliman ang mga taong ito? Akalain mo ba namang itaguyod ang aral na ayon sa kanila ring paniniwala ay aral ng mga demonyo? Ang isa pang samahan ng pananampalataya na may malaking kapaimbabawang ginagawa kaugnay ng paniniwalang ito, ang Pentecostal Church of Christ Fort Watts, na pagkatapos na umalis sa pananampalatayang Katoliko, sa paniniwala ring ito ay sa demonyo. Subalit kapansin-pansin na sila man ay sumasakay sa paniniwala ng Katoliko gaya ng paniniwala sa tatlong haring mago. Ito ay pinatutunayan ng kanilang mga solicitation letters at solicitation envelope na hayag na makikita na may larawan ng di umano'y tatlong haring mago. Kung totoo na ang Katoliko ay dapat itakwil sa kadahilan ng ang mga aral nito ay sa demonyo, bakit naman ang grupong ito ang mas lalong masigasig na magkaroling at magsulisit ng pera sa mga Katoliko? Na may larawan pa man din ng tatlong haring mago. Hindi ba kayo nahihiya? Hindi ba malaking kapaimbabawan ito? O talagang mga weirdo kayo? Nakalulungkot nga lamang isipin na sa napakahabang panahon na nagdaan hanggang sa panahon nating ito, marami pa rin tayong mga kapwa-tao, lalo na ang ilan nating mga kababayan, ay patuloy pa rin na nangungunyapit at naniniwala sa doktrinang ito. Hanggang kailan naman kaya bubulagin ng maraming pastor at tagapagturo ng relihiyon ang ating mga kababayan sa pagpapasunod sa mga doktrinang walang batayan sa Biblia? At hanggang kailan naman kaya patuloy na magbubulag-bulagan
ang ating mga kababayan sa pagsunod sa doktrinang walang batayan sa Biblia. Magandang araw po, at ito po si Brad Daniel Avales, at sama-sama nating alamin ang tunay na katotohanan ukol sa doktrina sa tinatawag na tatlong haring mago. Itanong po natin kay Brother Eli Soriano.